Ano kaya ang mangyayari kapag ang isang high school student na babae ay nakipagpalit ng katawan sa isang serial killer na matandang lalaki? Iyan ang sabay-sabay nating tutuklasin sa pelikulang pinamagatang Freaky na ipinalabas noong 2020. Warning, spoilers ahead. Watch out and take care. Magsisimula ang pelikula kina Jenny, Evan, Isaac at Sandra bilang isang grupo ng mga kabataan na halatang hindi pa nakakapanood na nakakatakot na palabas. Nagcamping sila sa tabi ng isang apoy sa bahay ni Jenny. Sila ay nagpapalitan ng mga kwentong nakakatakot at nag-ihaw ng marshmallow. Ang kwento ni Joyce ay ang maalamat na serial killer. Isang serial killer na may mabigat na kaso na hindi pa nahuhuli. Pero huwag mag-alala, isa lang itong alamat. Napagpasyahan ni Isaac na galitin si Sandra, dahilan para maibuhos niya ang kanyang inumin sa kanyang sarili. Si Sandra ay pumasok sa bahay para magpalit ng damit. Sumunod naman si Isaac sa kanya para humingi ng paumanhin. Pagdating sa loob, nagulat si Isaac sa koleksyon ng antigong gamit ng tatay ni Jenny. May nakita siyang kakaibang punyal na nakalagay sa isang crate at hindi niya maiwasang tingnan ito. Samantala, naghahanap si Sandra ng ilang kagamitan sa paglilinis. Naiwan ni Isaac ang punyal sa counter at pumunta sa bodega. Nakakita siya ng isang imbak na vintage wine at kumuha ng bote. Ngunit nagulat siya sa isang malakas na ingay at nalaglag ito. Isang nakakatakot na palabas na hindi inaasahan. Lumitaw ang killer at binigyan si Isaac ng nakamamatay na kurbata ng bote. Ang kawawang si Sandra ay naliligo sa banyo. Si Evan at Jenny naman ay walang kamalay-malay na nagkakasayahan na parang nakatira sila sa isang rom-com. Pero hindi nagtagal, umalis si Jenny nang hindi nadala sa mga kalokohan ni Evan at ipinakilala ng killer si Evan sa kanyang bagong matalik na kaibigan, ang wasak na ulo ni Athena. Si Jenny na ngayon ay natataranta at sumugod sa mansyon para maglaro ng tago-taguan. Ang killer ay naghagis ng sibat sa kanyang direksyon. Si Jenny ay pumasok sa isang aparador at nakahanap ng isang lihim na pinto na parang siya ay isang Narnia. May iba pang plano ang killer at sa kabila nito ay nilipat niya ang sinaunang punyal sa kanyang paglabas. Sa ibang eksena, si Millie, isang batang babae na sinusubukang kumain ng almusal kasamang kanyang ina at kapatid na pulis na si Charlene. Sinusubukan ni Millie na panatilihin silang magkakasama, pero hindi ganun si Charlene. Pinapasok siya sa trabaho at dahil sa pagkaaborido, itinapon niyang kanilang almusal sa basurahan. Inalis ang takip ng isang walang lamang bote ng alak. Umirap si Charlene sa kanyang ina nang mahuli niya itong hinahampas. Maya-maya si Millie ay tumungo sa paaralan kasama ang kanyang grupo na si Nyla at Joshua na handang harapin ang isa pang araw sa teenage jungle. Sa paaralan, ang damit ni Millie ay naging punteriya ng isang gustong maging serihi na George na nagngangalang Ryler. Maya-maya, si Millie ay nahuli sa kanyang klase kay Mr. Fletcher. Pinahiya niya ito sa harap ng buong klase. Pagkatapos, biglang tumunog ang mga telepono at lahat ay naalerto. 4 na estudyante ang brutal na pinatay kagabi. Ibinigay ni Millie ang lahat sa kanyang school mascot gig. Ngunit ang ilang mga football jocks ay inasar siya. Nagpatunay na meron silang taglay na IQ ng isang football. Maya-maya nagpaalam si Millie at hinintay niya sundin ng kanyang ina. Ngunit nakakagulat, ang kanyang ina ay lasing sa sofa at mayroong isang napakaraming cocktail. Tinawagan siya ni Charlene, ngunit namatay ang telepono ni Millie kaya hindi siya nakaalis. Maya-maya ay may nakita si Millie sa kabilang kalye at kumbinsido siyang iyon ang killer. Kaya naman nagtago siya sa ilalim ng upuan at sa tingin ni Millie ay ligtas na siya, ngunit hindi. Sinubukan niyang tumakbo ngunit nahuli siya nito. Ang killer ay naglabas ng isang sinaunang punyal at ang hiyas dito'y kumikinang na parang mumurahing maliwanag na patpat. Sinaksak niya ito sa balikat ngunit siya ay nasugatan din. Dumating si Charlene sa tamang oras upang magpaputok ng isang babala at nalito ang killer. Sa himpilan ng pulisya,
Si Millie ay nababaliw. Nang gabing iyon ay pinatulog nito si Millie at nagising siya na nagbagong anyo. Tumingin siya sa paligid, hinawakan niyang kanyang dibdib sa pagkalito. Samantalang ang killer ay nagising sa isang old mill. Medyo kakaiba din ang kinikilos. Pinagpalit ang katawan nila. Si Millie ngayon ay 6.5 talampakan ng taas na pumapatay ng tao, habang ang killer ay nakulong sa katawan ng isang batang babae. Pabalik sa bahay ni Millie, ang serial killer at ang katawan ni Millie ay nagkakaproblema na magsama. Ngunit meron siyang isang layunin, ang patayin ang pamilya. Kinuha niyang kutsilyo pero ang ina ni Millie ay agad itong kinuha pabalik. Wala siyang idea na ang katawan ng kanyang anak ay isa ng serial killer. Akala niya ay may pinagdadaanan lang na problema ang kanyang anak. Dahil sa takot, hinayaan niya lang itong ganoon. Samantalang si Millie ay nandito sa labas at naglalaro ng taguan sa katawan ng killer. Nagpupumiglas ang katawan ng babae at ang lalaking ito ay nasa lahat ng balita. Ilang sibilyang may agilang mata ang nakakita sa kanya at si Millie ay papunta sa Rices. Ngayon, ito'y nagiging kasabik-sabik. Ang mangangatay tao ay nagkaroon ng matagal na paghawak sa katawan ni Millie. Nilapitan siya ni Joshua at hindi pinansin. Ang serial killer ay hindi kumukurap. Samantalang si Millie ay palihim na nagtungo sa shower sa paaralan at sinusubukang alisin ang amoy ng KTP mula sa kanyang bagong hiram na katawan. Hindi niya napansin ang pag-uusap na nangyari sa locker room sa pagitan ni Ryler at ng killer na nagpapanggap na siya. Naglalaro ang killer at sinabi niya kay Ryler na siya ay nasa isang tangke. Pagkatapos niyang maligo, si Millie ay nakatago na sa isang popsicle Ryler na sabihin na nating madaling masira. Maya-maya ang killer na si Millie ay pumunta sa isang tindahan ng kahoy kung saan nakakuha ng pagbawas ng daliri ang Booker. Tinulungan ni Millie sa anyo ng serial killer ito sa pamamagitan ng pagtatangka sa kaunting pagbigay ng paunang lunas sa pamamagitan ng bibig. Samantalang si Joshua at Nyla ay naghihintay sa kanilang kaibigan kung saan biglang sumulpot si Millie at bigla silang nagulat. Parang gustong sabihin ni Millie na hoy ako ito, ngunit bigla nila itong sinipa. Sinusubukan ni Millie na kumbinsihin sila ngunit hindi nila ito pinaniwalaan at si Millie na hindi pa sanay sa kanyang bagong lakas ay aksidenteng nasaktan sila. Sa huli, lahat sila ay natigil sa pagkakagulo. Sinabi ni Millie sa sandaling iyon at nilabas ang kanyang lihim na sandata. Sinayaw ang kanyang paboritong sayaw. Sa isang pagsusulit tungkol kay Millie at ang kanyang mga kaibigan, ay sa wakas ay nakumbinsi ang mga ito na siya talaga. Lumipat sila sa banyo ng lalaki para ikwento kung anong nangyari at sabihin ni Millie ang tungkol sa punyal na dala. Si Joshua, isang bihasang mananaliksik ay nalaman na meron silang 24 oras upang baliktarin ng pagpapalit ng katawan o kaya'y mananatili sila sa ganun magpakailanman. Casual na naglalakad ang ating kaibigang mangangatay tao na may paghihiganti laban kay Mr. Fletcher. Si Mr. Fletcher na isang matapang ay ginagawang kanyang makakaya upang palayasin siya. Ngunit hindi siya katugma sa tapang na mayroon ng serial killer. Paglabas ng silid-aralan, nakasalubong niya si Joshua, Nyla at ang totoong si Millie. Si Charlie ay mainit na kabuntot sa kanila. Nakahanap sila ng locker room na mapagtataguan. Habang si Joshua ay nagtago, ngayon ang nanay ni Millie ay nagsimulang kabahan dahil sa pintuan ng locker. Nalaman ni Millie ang tungkol sa damdamin ng kanyang ina, tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Napalingon si Millie sa boses ng lalaki sa kabilang pinto. Iniligtas ni Charlie at mabilis silang lumabas. Sa isang kakaibang gawain ng detective, kinuha ni Joshua ang Instagram at hinanap ang lokasyon ng killer. Ang killer ay nagpapalamig sa mga football jack sa arcade. Dumating ang tatlo sa arcade at sinubukan maging biktima ng killer si Booker. Subalit inatake siya ni Millie. Nagtungo sila sa pinakaligtas na lugar, pabalik sa bahay ni Joshua. Itinali nila ang killer sa isang upuan. Habang si Joshua ang gumaganap bilang gwardiya, sina Nyla, Booker at Millie ay nagtungo sa istasyon ng pulisya. Kaya ngayon, siya ay mabilis na lumiko bilang pinakabagong biktima ng killer. Kapag siya ay mag-isa, siya ay nagsisikap upang kunin ang ebidensya mula sa locker. Nagalok si Joshua ng isang kasinungalingan tungkol sa isang laro ngunit hindi ito pinaniwalaan.
Kumuha siya ng kutsilyo upang palayain si Millie. Ngunit nakalas ng killer ang tali at inagaw ang kutsilyo. Sina Joshua at ina ni Millie ay nagpaplano ng pagtakas sa isang silid at pilit na binuksan ang pinto. Pagkatapos bumalik sa istasyon at ngayon ay nakuha na niya ang nais kunin. Ngunit si Charlene ay may naramdamang kakaiba sa kanyang likuran. Inutusan niya si Nellie na ihulog ang manika at sipain ito papunta sa kanya. Samantalang sa sasakyan ay umamin si Booker na gusto niya si Millie at naghalikan sila. Ang awkward nga lang dahil si Millie ay nasa katawan ng serial killer. Bigla nilang natuklasan na ang killer ay nag-anyong katawan ni Millie at patungo sa istasyon ng mga pulis. Si Millie sa anyo ng killer ay syempre sumusunod. Walang pinalampas si Charlene, isang kaguluhan ang naganap. Si Nyla at ang killer ay nag-aagawan para sa dolyar. Nagawa ng killer na itaas ang kamay at ang punyal na naglaslas sa kamay ni Nyla. Papunta na sila sa Old Mill. Pero ang bilis ng oras, nagtakda si Booker ng 13 minuto hanggang sa makulong si Millie sa katawan ng killer magpakailanman. Naghiwalay sila para hanapin ang killer. Ang mga kalalakihan ay sinubukan ng pinakamagandang diskarte sa kanya. Hindi alam na siya ay bihasa sa pakikipaglaban. Binasag niya ang isang bote sa ulo ng isa. Nilaslas ang lalamunan ng isa at tinutok kay Britt ang isang chainsaw. Si Booker at Wilkin ay natitisod lamang sa mabangis na eksena at si Booker ang humihiwalay sa kanila. Samantala, pinipigilan ni Joshua ang paglusob ni Phil. Biglang may napunit na kawit sa dingding na tumatama sa mata ni Phil. Sinubukan ni Millie ang abagi noong Maria at sinaksak ang killer upang maibalik ang kanyang katawan. Ngunit pinutol ng isang pulis ang punyal mula sa kanyang kamay. Sa kaguluhan ay kinukuha ng killer ang punyal. Kinuha ni Joshua ang sinaunang punyal at ipinasa kay Millie. At dito na po nagtatapos ang pelikulang ito.